Hello guys and welcome back again sa ating YouTube channel. So today, ito yung ating continuation sa ating episode, OFW. Usapang OFW, paano naging negosyante! Sabay ganun. Sa mga bago pa sa aking YouTube channel, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. Hi guys! Part 3 na tayo. So, after 7 years na pagtatrabaho sa bansang Taiwan, so, nag-decide ka na umuwi ng Pilipinas. Ano yung reason bakit nag-decide ka na gusto mo na umuwi ng Pilipinas? Wala akong choice. To make the long story short, wala akong choice. Kasi ang pinaka-reason kung bakit nasa Taiwan ako is labas-pasok sa ospital si nanay. So after 7 years and 7 months, namatay si nanay. So wala Okay. mag-alaga sa anak ko. As a single mother, mas, Yes. kumbaga, iisipin mo minsan ano ba ang pinakamahalaga? Pera? Ang pera sa abroad o ang kinabukasan ng anak mo? Oo, mahirap yung trabaho dito or mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Pero mabubuhay naman tayo dito kung magsisikap tayo. So, yun yung pinanghawakan ko. Mas mahalaga sa akin yung anak ko. Mas mahalaga na habang lumalaki yung anak ko, nandiyan ako sa tabi niya. Nakakasama mo? Yes, magkasama kami. At the same time, total iisa lang naman siya. Kayang-kaya ko naman siyang buhayin. Basta magsisikap at masipag lang tayo. So, buo na talaga ang desisyon mo na uuwi ka ng Pilipinas noong time na yun? Or mayroon ka pang plan B? Of course, ako yung tipo ng babae na maraming options. I mean, hindi tayo po pwedeng mag-stick sa isang plano lang. Kung nakita ko naman na okay, wala pa rin future ang anak ko, kung mag-stay ako dito, anong mangyayari sa kinabukasan niya, kung kasama niya nga ako, tapos hindi ko naman siya mapag-aaral. Hindi mo Before mapapakain, hindi mo ako- mapakain, hindi mo mabigay yung gusto niya, yung Hindi ko siya Nakara- mapag-aaral. Ang karapat-dapat. pinaka-importante kasi sa lahat, yung mapatapos ko siya. Yun yung goal pag-aaral, ko. education. So, before ako umuwi, nag-usap kami ng amo ko na actually hindi sila papayag na umuwi ako. Kasi O, di nga, ba? ang nangyari, parang kinukontrata niya ako na in case na mamatay yung nanay niya, since na siya, nung umalis ako doon, nasa early 70 na siya. So, ang gusto niya mangyari, parang ako pa rin yung mag-aalaga sa kanya kapag siya tumanda na naman siya. yung matanda na. Mm. So parang ganun yung usapan Sit up. namin. Mm. So ang nangyari, hindi naman syempre natin hawak yung mga pangyayari sa buhay. Mm. So namatay si nanay, na wala akong choice kundi uwian yung anak ko. Pero bago ako umuwi, may sinabi siya sa akin na in case na magbago yung isip ko at sa loob ng isang taon, parang wala akong nakitang improvement sa buhay naming mag-ina sa Pilipinas, ah mag kumbaga magsasabi lang ako sa kanila kasi kukunin nila ulit ako. So in short, friend kami sa Facebook, inad nila ako sa Facebook para in case na mahirapan ako or parang wala akong choice, kukunin nila ulit ako kahit na may nakuha na silang iba. So, yun yung good things, no? Kung yung 100% minahal mo yung trabaho mo, sinunod mo yung mga sinasabi ng amo mo, nagbigay ka ng mahabang pasensya, yung love doon sa work mo, yun na yung consequence, di ba? Gusto na niya umalis, noon parang ayaw siya, ngayon gusto niya na umalis, parang ayaw na siya bitawan. So, yun yung consequence kung paano mo minahal yung trabaho mo, guys. So, umiyak nila ako, umiyak sila nung umuwi na ako. Tapos, talagang nag-iwan sila na in case na hindi ka maging successful sa Pilipinas sa loob ng isang taon, kukunin ka namin ulit. Magsabi ka lang. So, ang dami kong sinubukan. Hindi madali ang buhay sa Pilipinas. So, it means parang mayroon kang plan B na kung hindi mag-workout, babalik ka talaga. Yes. Oo, parang yun. Nag-try ako na muntik na akong bumalik sa Taiwan. Nakipag-communicate na ulit ako sa kanila after how many months.
Kasi Na parang wala, parang nangapa-ngapa ka kung gagawin mo. yes, sa medyo mahaba-habang panahon na nagstay ka sa ibang lugar tapos umuwi ka Mm. sa lugar mo Hindi mo alam na kung wala saan ka ka ng, mag-umpisa. parang hindi ka nakapag-build ng relationship. Mm. Hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa tapos solo ka, Mm. wala kang Wala kang katuwang. sinasandalan, wala kang, wala. As in, parang nasa sarili akong lugar, pero para akong mas stranger ako sa sarili kong lugar. Kasi hindi ko alam kung sino lalapitan ko, kung sino Wala ang kang sasandalan kakilala, ko. wala kang Walang, close na friend. walang sumuporta or walang In may short, nag-guide, walang as in. Sobrang hirap kung iisa-isahin ko. Mm. Parang ang hirap na pinagdaanan ko. Mahirap siya i-explain sa words. Mm. Pero napakahirap. So, unang ginawa mo nung dumating ka ng Pilipinas, ano yung ginawa mo para mas-sustain mo yung foods nyo, yung everyday life nyo, mga bills nyo? Hey, yak na siya! Kailangan ko bang sabihin yun? Hindi, kumbaga, huwag muna tayong pumunta sa pinaka-deeper na... Hindi, kumbaga, ano yung mga ginawa mo na para, halimbawa, sa akin kasi, dati naglaba ako nagtanggap ako ng labada sa neighbor ko, sa mga kapitbahay. Before ako nag-abroad, before ako nag-work sa SM, yun na yung ginawa ko. Na-survive namin mag-ina yun. Nung time na yun, yung anak ko 1 taon, 2 taon, naglalabada ako o nagtatrabaho ko kani-kanino. Then, after noon, nung nag-abroad na ako, pagbalik ko na parang hindi ko na alam kung anong nangyayari. Siya ng mindset na, parang okay to, wag negosyo. So, the next video yun na tayo. Tapos, nagawa ako ng mga ice candy. Ice candy. Tapos, yung alam mo yung mga dami. Then, basta, ang daming hirap. Na parang ang hirap isa-isahin. Na ang hirap ipaliwanag at ang hirap i-public. Pero na ano mo yun? Nalampasan mo. Nalagpasan ko sa help ni God. Na before na mag-decide ako na bumalik sa Taiwan, actually, babalik talaga ako sa Taiwan. Kasi wala na akong choice. Wala na akong, kumbaga yung naipon kong konting pera, nawala. Na parang bula. Parang, siguro, mga maling tao yung napagkatiwalaan ko or masyado ako nagtiwala sa mga taong akala ko kaya rin akong panindigan sa mga panahong wala ko. Pero ito yung reality ng buhay na akala ko dati. Akala mo lang pala yun? Akala ko dati sa ibang tao, yung mga nangyayari sa ibang tao is parang drama lang or something, alam mo yun, na fabricated story. Pero kapag pala nangyari na sa'yo, masasabi mo na, okay, dapat pala, naging maingat ako. Naging maingat ako sa paghawak ng perang pinaghirapan ko. Dahil syempre yung puhunan mo dun sa ibang bansa, hindi basta-basta. Hindi madali. Hindi basta-basta Pero, ang pinakamagandang nangyari lang siguro at ang pinakamagandang regalo sa akin ni Lord na hindi ako nag-i-stay sa disappointment lang. I mean, disappointed ka na. Nangyari na. So, diyan ka mag-stay? No. Walang mangyayari sa buhay mo kung ang mga disappointment mo lang. Ang titingnan mo. Isa sa buhay mo sa araw-araw. So, instead na doon ako mag-stay, although na, syempre, pinaghirapan ko yun. Iniyakan ko yun dahil yung focus ko is mag-stay for good Mag-stay for good na kasama yung anak ko. Na bawiin ko yung taon na hindi niya ako kasama. Na magiging stage mother ako sa mga panahon may okasyon sa eskwelahan. Na of course, as a single mother, dapat hindi natin naranasan yun. Yung anak ko, kahit walang father, dapat nandyan ako para umalalay. Pero dahil sa kahirapan ng buhay dito sa Pilipinas, kailangan kong umalis, iwanan siya kay nanay, para, alam mo yun, kahit pa paano makasurvive sila sa pang-araw-araw, makapag-aral siya. So, in short, nung namatay, yun na nga, nag-stay for good ako. Iniisip ko kung ano yung pwedeng pagkakita mo para makasurvive kami. Pero nung panahon na parang sabi ko, yung mga pinaplano ko, parang imposible. Kasi wala akong backup Walang tutulong. Wala kang sa akin. masasandalan. Wala akong masasandalan. Wala akong pwedeng asahan. Sarili ko lang. 2 lang kami ng anak ko yung magkakampi. Na pagdesisyonan ko na babalik ako ng Taiwan.
since na, kumbaga, nandiyan pa hindi pa naman tapos yung 1 year na binigay nila sa akin. So, sabi ko, babalik ako para sa kinabukasan ng anak ko. Pero, yun yung sinasabi na, our plan. Yun yung plano natin. Yung plano natin yun. Pero, Pero yung plano may ni plano Lord si sa God. atin, mas better. Ah. Totoo yun. Naniniwala ako doon na God's plan is better than our plan. So, to make the long story short, ang daming nangyari, ang daming, kumbaga, In short, di siya nakabalik ng Taiwan. yes. Hindi ako Extension ng nakabalik sa Pilipinas, guys. So, in our next video, abangan natin kung anong ginawa niya. Taiwan.